Alright, good morning mga ka-sounds. Ganun lang kadami yung dala nating basic setup, no? So yung dalawang yan is speaker, dalawa. Tapos yan yung ating frontal lights, yan nasa taas. And then ito yung ating mini amplifier rack. And then yan yung ating backdrop lights. And then yung sa taas is extension wires. And then wireless mic. So yung nasa pula na yan, yan yung ating mga stand, light stand and speaker stand. So bale magme-maintenance lang tayo ng mga cable and extension wires kasi outdoor yung previous gig natin is outdoor tapos lupa. So umulan ng bahagya. So maputik. So dapat mini-maintenance lang natin agad-agad, no? After the gig para malinis, ma-maintain yung kalinisan ng mga cables kasi naputikan na sila para ready, maganda, presentable for the next gig. So tulad ng halimbawa nitong ating cable sa smoke machine, ayan o, napakaputik niya. Nakikita nyo yan o, may mga lupa-lupa pa, yan, putik. Ayan, nagkaputik na yung kamay ko. So messy, no, marumi. So pupunasan natin, lilinisan natin yan. So ganun din, nagkaputik na nga din yung ating smoke machine kasi outdoor tayo niyan. Last gig natin yan, yung putik nyo, lupa, tagtag natin. So yan, pupunasan natin yung mga cable nya. So ito naman yung ating extension wires. Ayan, maputik din, no? Kita nyo ba? Yan, no? Maulan kasi nung nag-last outdoor tayo gig. So pupunasan lang natin yan. Paano tayo mag-maintenance ng mga cable. Yan, maputik sila, no? Ito naman yung sa DMX cable natin. Medyo malinis naman siya. So okay lang. Goods lang. Ito nga pala yung ating ginawang DIY na T-bar. Ready made na, no? Naka na. Ready assembled pala. Ready assembled na siya. Isasalpak na lang kapag may event. So it saves time. Hindi ka na gagastos pa ng oras para ikabit isa-isa itong mga lights sa kanyang T-bar. Tapos pag uwian, disassemble na naman isa-isa. So ito, ganito na agad, oh. Nakasalpak na agad siya sa T-bar. Tapos imamount mo na lang sa tripod. So nakakatulong siya especially sa oras, mabilisan. Lalo na kapag uwian na, magliligpit ka na, nagmamadali ka. So talagang effective yan. Ganyan yung ginagawa ko sa mga frontal lights natin. Naka na, mount na agad. Ito naman yung sa speaker, speak-on wires. Maputik din to. Yan, oh. Laglag yung mga putik. Yan, dito sa cellophane kita yung mga putik niya. Yung speaker nagkaputik na rin dahil sa sa paglaglagan. Itataktak natin to, alisin lang natin sa box. Yung speaker. Tapos itong cellophane, kung napansin nyo, naka-cellophane siya para mapanatili na yung speaker mapanatili na malinis at parang mukhang bago pa rin kahit sa katagalan na ng panahon. So mas maganda yung kapag during storage, naka-cellophane lang din siya tapos nakalagay sa tour case during storage para mapanatili na parang bago lang din ba. Tataktak natin tong tour case kasi sa loob, yan yung mga may makikita kang mga putik-putik. Yan, tataktak mo yan. Pero pag indoor pala, okay, kasi wala namang putik sa indoor. Pag outdoor lang,
Kasi galing tayong previous event outdoor. Alright, ganun din yung isang speaker. Yan. Ito yung speak on wire nyo. Ayan o. Putik yan o. Maulan kasi nun. Yan. Yung cellophane nito o. Yan yung mga putik o. Speaker, nagkaputik-putik na. Tatanggalin natin to para maitak-tak natin. Pati yung speaker na rin, linisan na rin natin. Pinasan. Yan, tumatawal pa yung aso ko. Nakikisali sa vlog. Nagsasalita rin. Yung mini amplifier rack natin, check na lang din natin sa loob. Silipin natin kasi during transport, nababalibag na yan sa pagbubuhat. Especially kapag uwian na, pagod na, paiba-iba na ang itsura nito pagkabuhat. Although syempre, ingatan mo pa rin kahit nagmamadali ka sa pag-uwi. Pero hindi mo maiwasan na minsan nakatagilid na siya sa pagbuhat. Okay naman yung loob niya. Maayos pa rin naman. Although naka-screw naman din kasi yan So, pero check ko lang kasi may mga nilalagay ako dito sa loob na tulad ng DMX. Ayan, sinalpak ko lang ng ganyan sa loob. So, kapag binubuhat, napapatagilid. So, ayan, gagalaw yan sa loob. Tsaka yung mixer natin, ayan, hindi naman naka-screw yan. So, intact naman. Itong amplifier, naka-screw naman yan So, kahit nakatagilid yung tour case, okay lang. Hindi siya madi-displace ba. So, ayan. Yung likod niya, sa kabilang side, sa likod ng mini-amp, nakita ko lang yung itsura. Ito yan yung itsura niya sa loob. Dito yung mixer, yung DMX control. So dyan ko na nilagay. Lalabas ko na lang kapag may event na. So, yan lang. Ayos naman, intact siya kahit na tatabingi or nababalibag minsan kapag during transport. Ito namang light tour case natin, check na rin natin kasi nakabaliktad na to nung nilagay ko sa service. So, intact naman kasi fit talaga ito nung ginawa kong tour case na ito, talagang fit sa gilid tsaka sa top. Kumbaga pag takip mo nito, sagad na yan siya, ganyan yung takip niya. Kaya kahit mabalibag yan, mabaliktad tulad nung last event, nakabaliktad na yan yung pagkalagay ko sa service. So hindi gagalaw yan kasi talagang 0-0 yung clearance nito na pagkagawa ko. Yan, tatakpan mo yan ng ganyan. So itong plywood na ito talagang sagad yan, dikit na yan dun sa mga ilaw. So hindi siya gagalaw. So all goods, pupunasan na lang natin yung mga cables. Yan mga ka-soundso, kung nakikita nyo, ganun karami yung putik ko. Grabe. No? Yan yung mga putik galing sa mga extension wires, sa DMX wires, sa speak-on wires. Nakalatag kasi yun sila sa lupa tapos umulan. Kaya dapat maintenance every after event, kinabukasan ba, ganyan, punasan agad para mawala. Pero kapag ka-indoor, okay lang naman kasi indoor, nakasemento, naka-tiles, malinis, so walang putik. So okay na kahit hindi na, kahit dun mismo sa event kapag nililigpit, ayusin na ang pagligpit, properly ligpit na para intact na siya sa loob ng mga tour case nila. So, ready for next use. Pero kapag ganito ulan, maputik, outdoor, so hindi mo talaga maiwasan magkaputik-putik yung mga kable. Kaya
pagdating sa bahay, the next day, kung may panahon ka, linisan mo na yung mga kable na yan. So, start tayo maglinis. So, bale ganyan lang, tubig, basahan, tapos punasan natin yung mga kable. So, bale lalatag na lang natin yung mga kable. Yan, ginawan ko lang to. Ito, DIY na lang ito. Bumili ako Velcro. Although may pabenta talaga nito online, pero pwede namang DIY lang, oh. Tipid pa, mas mura, by meter lang. So yan, latag lang natin itong mga wire. Ano to, 10 meters lang to. Yung mga sets of extension wires ko, meron akong 18 meters, meron akong 15, meron pala akong 15, 10, and 5 meters. Yun lang. Para sa mga extension wires. Yan, pupunasan mo lang. Yung mga, ito. Huwag mo naman masyadong basain, no? Yung pipigain mo din yung ito, basahan, para syempre hindi siya mabasa sa loob. Ito, magandang klase itong ano na ito, oh. Ano bang tawag nito? Omni to, heavy duty. So tugang lang yung gamit ko, tugang, para hindi masyadong maraming saksakan. So depende sa inyo kung gusto niyo 3 gang or 4 gang. Ibig sabihin ng gang yung ito, saksak. So tugang ang gamit ko. Itong natin, heavy duty din na plug. So 15 amperes din to, Eagle brand. So kahit anong brand parehas lang naman yan. Nasa sa'yo na, basta ang mahalaga yung heavy duty na gagamitin. Itong extension wire ko nasa size size 14 pang lights, no. So, nagamit ko to para sa lights. Flat cord lang ito. Madali kasing itupi yung flat cord. Tapos malinis tingnan. Tsaka magaan compared sa royal cord. Although may mga royal cords din naman ako. So ito naman is stick on wire. Ano lang to, 10 meters lang to. So lalatag natin kasi marumi. Ganun din, punasan lang. Ayan, ganyan karumi yung tubig, oh. Naging chocolate na marumi, dark brown. Papalitan natin. So this time, itong mga speakers na naman ang pupunasan natin. Kasi may mga putik din to, no? Yung mga plastic. Nagkaroon ng putik sa loob. So kung hindi mo ito pupunasan, pagka ang event mo next time is nasa hotel, indoor, dala-dala mo yung putik. Magagalit sa atin yung supervisor ng hotel kasi nagkaputik yung event nila. Ganun din sa mga wires. Kaya dapat talaga kapag outdoor, lalo na kapag umulan, maputik, the following day, o kung kailan ka bakante, linisin mo na, alisin mo na yung putik para the next time kung ang event mo ay nasa hotel na, nasa loob, hindi mo bit-bit yung mga putik. Ganyan lang. So, pasok mo ulit sa cellophane. Ang pagpasok niyan, ganyan lang, oh. Baliktad mo yung speaker. Para ma-preserve siya. Parang bago pa rin. Baliktad mo ulit. Yun. Buksan yung tour case. Pasok. Yan. Ready na siya for the next event. Alright? Yung ating speak-on cable, dito ko na rin ilalagay sa loob. So, bawat tour case ng speaker is merong isang speak-on cable. Para siguradong hindi mo siya makalimutan, nandyan na. Tsaka, kukonti na lang din yung mga tour case na dadalhin mo. Kasi yung iba kasi meron silang designated na tour case or lagayan ng mga cables ng lahat. So dagdag
ano yun, dagdag sa pagbubuhat karga. So at least ito, isang kargahan lang, may speaker na, may speak on wire na. So ready for the next ano na yan, event, malinis na yan, tatakpan na lang natin yan. Ayun. Yan, so kompleto na, di ba? Isang tour case, isang speaker, isang speak on. So siguradong hindi mo makakalimutan ang speaker wire. So ayan mga ka-sounds, malinis na yung ating mga cables, no? Extension wires, speak on wires, DMX wire. Malinis na sila ulit, ready na for the next event. So thank you so much for watching and see you on my next vlog. To God be the glory.